ang hiyaw mula sa ilalim ng semento. Taong 2002 sa isang bahay kalinga sa San Jose, Nueva Ecija. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-iikot ang caregiver na si Angela Reyes, napatigil siya sa tapat ng kuwarto 302. May kakaibang tunog na nagmumula sa siwang ng pinto. Hindi ito ordinaryong paghilik o pagsasalita habang tulog. Ito ay isang bulong na may bigat at detalye na parang isang taong nangungumpisal ng isang malagim na kasalanan. Nag-alinlangan man, binuksan niya ang pinto. Ang desisyong iyon ang magiging simula ng pag-alis ng alikabok sa isang kasong matagal nang ibinaon sa 55 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat noong 1997. Isang panahon kung saan hindi pa gaanong laganap ang teknolohiya ng DNA testing at wala pang CCTV camera sa bawat kanto. Sa panahong iyon, napakadaling isantabi ang kaso ng pagkawala ng isang 25 taong gulang na babae, lalo na kung ang testimonya ng kanyang asawa at biyenan ay iisa. Lumayas siya, sumama sa ibang lalaki. Sa ilalim ng sagradong pangalan ng pamilya, bumuo sila ng isang perpektong alibi. Ngunit mula sa mga siwang ng nagkasirang alaala ng isang matandang unti-unti nang nilalamon ng demensya, nagsimulang tumagas ang isang nakakatakot na katotohanan. Bodega, si Rowena. Sa ilalim, ito ba ay isang walang kahulugang bulong ng isang ulyanin? O ito ba ang desperadong hiyaw ng isang kaluluwang nakakulong sa ilalim ng malamig na semento? Sa sandaling bumigay ang tanikala ng katinuan, kabalintunaan, ito ang nagpabalik sa pinakamalinaw na alaala ng duguan at madilim na gabing iyon. Isang tawag sa telepono mula sa isang caregiver ang gigiba sa pader ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Ano nga ba ang nagtatago sa likod nito? Ang kuwento ng gabing iyon ay magsisimula na. Agosto 2002, lungsod ng San Jose, Nueva Ecija, walang tigil ang buhos ng malakas na ulan. Sa loob ng isang maliit na bahay, hindi na makilala ni Lolo Pedro Cruz ang sarili niyang anak. Nanginginig ang kamay ni Antonio Tonyo Cruz habang inaalog ang balikat ng kanyang ama. "Tay, ako to, si Tonyo." Ngunit ang 71 taong gulang na matanda ay blangkong nakatingin sa kawalan bago dahan-dahang lumingon. Ang mga matang wala sa pokus ay dinaanan lang ang mukha ng anak. "Sino ka?" Parang sinaksak ang puso ni Tonyo at nanigas ang kanyang mukha. Para sa kanya, na isang construction worker na palipat-lipat ng trabaho sa Maynila, imposible ang mag-alaga ng isang amang may demensya. Sa huli, may kabigatan sa dibdib, dinala niya ang ama sa isang bahay kalinga. "Bahay kalinga ni San Lorenzo po. Sir, pakipirmahan na lang po dito." Habang hawak ni Tonyo ang ballpen, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang maikling sandali ng pagsulat ng pangalan sa papel ay parang isang kawalang hanggan para sa kanya. Kayo na po ang bahala sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang Oktubre Kisina, 2 buwan na si Lolo Pedro sa pasilidad. 3:00 ng madaling araw, tanging katahimikan ang bumabalot sa pasilyo. Habang naglalakad ang caregiver na si Angela Reyes, pagod at inaantok, narinig niya ang kakaibang bulong mula sa kuwarto, 302. "Bodega, si Rowena." Sa ilalim. Ang boses ay tuyo, hindi parang sa isang tao, ngunit masyadong malinaw para maging sa isang multo. Dahan-dahang binuksan ni Angela ang pinto. "Lolo Pedro, bakit gising pa po kayo?" Nakaupo si Lolo Pedro sa gilid ng kama, nakatitig sa madilim na bintana. Lumapit si Angela para ayusin ang kumot. "Gabi na po, Lolo. Matulog na po kayo." Lumingon si Lolo Pedro at tinitigan siya. Ngunit ang mga mata nito ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi mula sa mundong ito. Nasa ilalim ng bodega si Rowena. Kinilabutan si Angela at pilit na inihiga ang matanda. Sinubukan niyang isipin na isa lang itong masamang panaginip,
Ngunit paglabas niya ng kwarto, parang may batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa sumunod na 2 araw, tuwing parehong oras, nagigising si Lolo Pedro at inuulit ang parehong mga salita. Bodega, si Rowena, sa ilalim, inilibing. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Hindi na ito makayanan ni Angela. Noong umaga ng Oktubre 17, buo ang loob, kumatok siya sa opisina ng direktor ng pasilidad. "Ma'am, tungkol po kay Lolo Pedro sa room 302. "Oh, bakit? May ginawa na naman ba siyang kalokohan?" Sagot ng direktor na hindi man lang inaalis ang tingin sa tambak na papeles. "Hindi po, ma'am. Ilang araw na po kasi siyang may sinasabi, paulit-ulit. Yung asawa daw po ng anak niya, si Rowena, nasa ilalim daw ng bodega. Parang hindi po ordinaryong panaginip eh." Sa wakas, nag-angat ng tingin ng direktor. "Angela, gaano ka nakatagal dito?" 12 taon na po. Napabuntong hininga ang direktor. "Kung gayon, dapat alam mo na, normal sa mga may demensya ang magsalita ng kung ano-ano. Mayroon nga diyan, hinahanap ang asawa niyang 10 taon ng patay. Huwag mo nang pansinin." "Pero iba po ito, ma'am," ang tono niya. Parang nangungumpisal. "Angela," sabi ng direktor na may diin, "ang trabaho natin ay magpakain at magpalit ng diaper, hindi maging detective. Kung nababagabag ka, tawagan mo ang anak niya." Lumabas si Angela na kimkim ang sama ng loob. Tinawagan niya si Tonyo, ngunit walang sumasagot. Sino kaya si Rowena? Bakit parang hinahanap-hanap siya ni Lolo? Bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, nagpatuloy ang bulong ni Lolo Pedro. Sa ilalim, inilibing si Rowena. Sa dilim, pinagpawisan ng malamig si Angela. Hindi na niya kaya pang manahimik. Kinabukasan, Oktubre 18 pagkatapos ng kanyang shift, hindi umuwi si Angela. Nagtungo siya sa isang payphone sa bayan. San Jose City Police Station. Nanginginig ang kamay ni Angela habang hawak ang telepono. "Hello po, may gusto po sana akong i-report." "Sige po ma'am, ano po yon?" Lumingon-lingon si Angela at ibinulong. "May pasyente po kasi dito sa isang nursing home. May demensya. Gabi-gabi po siyang nagsasalita ng kung ano-ano. Parang may sinasabi siyang lugar kung saan may inilibing na tao. Pangalan niyo po, ma'am?" "Huwag na po, anonymous na lang." Ang sabi niya po, inilibing si Rowena sa ilalim ng bodega. Mabilis na ibinaba ni Angela ang telepono. Ang pulis na nakasagot ay napakamot sa ulo at isinulat sa isang pirasong papel, "Matandang ulyanin sa nursing home, bodega." Inilibing si Rowena. Itinabi niya lang ito sa gilid ng mesa. Kinabukasan, si Detective Ruben Garcia ng San Jose City Police ay napadaan sa mesa ng duty officer. Nakita niya ang papel, bodega, Rowena and P sa ilalim. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang isang kaso 5 taon na ang nakalipas noong siya ay isang bagitong pulis pa lamang. Rowena Santos Cruz. Nagmamadali siyang pumunta sa bodega ng mga lumang file. Sa gitna ng maalikabok na mga kahon, hinanap niya ang kaso. Ayon, sa isang luma at naninilaw na folder, nakasulat, "Case closed, pagkawala ni Rowena Santos Cruz, lumayas." Binalikan niya ang listahan ng mga sangkot. Doon, nakita niya ang isang pangalan, Pedro Cruz, biyenan ng nawawala. Kasabay nito, isa pang alaala ang sumagi sa isip ni Garcia. Taglagas ng 1997, napadaan siya sa kooperatiba ng mga magsasaka at narinig ang usapan ng mga tao. Si Mang Pedro, di ko alam kung anong pumasok sa isip, bumili ng 20 sako ng semento. Dala ang folder, bumalik si Garcia sa kanyang mesa. "Sir, ano yang hinahanap nyo? Ang dumi nyo na," tanong ng kanyang partner na si Officer Leo de Leon. Ibinagsak ni Garcia ang folder. Isang missing person case noong 1997. Asawa daw na nawawala, isinara lang bilang kaso ng paglalayas. "Anong meron diyan, sir?" Itinuro ni Garcia ang papel na may sulat mula sa anonymous call. "Kagabi, may tumawag.
Isang pasyenteng may demensya sa isang nursing home, gabi-gabi daw sinasabi, inilibing si Rowena sa ilalim ng bodega. Kumunot ang noo ni De Leon. Rowena, pareho ng pangalan sa folder na yan. Oo, sabi ni Garcia. At alam mo ba kung sino ang pasyenteng iyon? Si Pedro Cruz, ang biyenan ng nawawalang babae. Nanlaki ang mata ni De Leon. Hindi nga. Hapon ng Oktubre 20, nagtungo sina Garcia at De Leon sa dating bukid ng mga Cruz sa isang liblib na barangay. Matagal nang abandonado, napapalibutan na ito ng matataas na talahib. Mukhang may multo dito, sir, biro ni De Leon. Naunang pumasok si Garcia sa halos guguho ng bodega. Maalikabok at puno ng agiw sa loob. Leo, halika dito! Itutok mo ang flashlight dito! Sigaw ni Garcia. Ang kanyang tingin ay nakapako sa isang bahagi ng sahig. Isang parte lang ng sahig ang tila bagong semento, mas makapal at hindi pantay kumpara sa iba. 20 sako ng semento, bulong ni Garcia. Sir, hindi kaya. Ito na yon. Tumango si Garcia, puno ng determinasyon. Kumuha ka ng search warrant, huhukayin natin to. Kinabukasan, Oktubre 21, dumating ang excavation team. Ang tunog ng jackhammer ay bumasag sa katahimikan ng bukid. Sir, mayroon po dito, parang takip, sigaw ng isang miyembro ng team. Makalipas ang 2 oras, binuksan nila ang takip. Isa itong lumang imbakan sa ilalim ng lupa. Sa loob, may isang bagay na hugis tao, mahigpit na binalot sa makapal na plastik. Sir, may nakuha pa po kaming isa mula sa sako ng mga buto. Inabot ng isang SOCO agent ang isang evidence bag. Sa loob, may isang panuklay na hugis, paru-paro. Ipadala yan sa crime lab para sa identification. At si Lolo Pedro, puntahan nyo sa nursing home at kunin na. Nanginginig ang kamay ni Garcia habang binubuklat ang 1997 case file. Sa testimonya ng asawa, nakasulat, ang paboritong gamit ni Rowena ay isang panuklay na hugis paru-paro. Sa paglubog ng araw sa San Jose, ang katotohanang 5 taon nang nakabaon ay dahan-dahan nang lumalabas. Oktubre 25, isang tawag mula sa crime lab ang bumasag sa katahimikan ng presinto. Base sa dental records, sabi ni Garcia matapos ibaba ang telepono, kumpirmado. Si Rowena Santos Cruz nga. Kumpirmado na, sir. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni De Leon. Hahanapin natin ang dating investigador ng kaso. Si Captain Ocampo, retirado na. May fishing supply store daw sa bayan. Sa isang maliit na tindahan, naabutan nila ang 64 taong gulang na si Manuel Ocampo. O Garcia, anong ginagawa mo dito? Sir, tungkol po sa kaso ni Rowena Santos Cruz noong 1997. Natigilan si Ocampo. Bakit bigla niyong hinukay yan? Nahanap na po ang mga buto niya. Sa ilalim ng semento sa bodega ng biyenan niyang si Pedro Cruz. Napabuntong hininga si Ocampo. Hay, nandoon lang pala siya. Sir, bakit po isinara ang kaso bilang paglalayas lang? Tanong ni De Leon. Iisa ang sinabi ng asawa at biyenan. Lumayas daw dala ang mga gamit. Kahit anong iyak ng nanay niya, paano namin lalabanan ang testimonya ng pamilyang kasama niya sa bahay? Wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Tanong ni Garcia. Ang biyenan, si Pedro, sobrang kalmado. Hindi nagalit, hindi nag-alala. Yun ang kakaiba. May mga chismis din na nagpagawa daw siya sa bodega pero binaliwala ko. Sino ba namang mag-aakala? Kung sana lang, nagdala ako ng pala noon at naghukay kahit kaunti. Oktubre 27, nagtungo si Garcia sa kabanatuan para kausapin ang ina ni Rowena. Sa isang lumang apartment, binuksan ng 63 taong gulang na si Aling Elena Santos ang pinto. Sino po sila? Mula po kami sa San Jose Police. Tungkol po sa anak niyong si Rowena. Nanginginig ang boses ni Aling Elena. Ang anak ko at anong nangyari sa kanya. Ginang, magpakatatag po kayo. Nahanap na po namin ang mga labi niya.
Namilog ang mga mata ni Aling Elena at gumuho sa sahig, humahagulgol. Sabi ko na nga ba, pinatay siya ng mga demonyong yon. Sinabi ko sa inyo pero walang naniwala sa akin. Nang kumalma siya, tinanong ni Garcia ang tungkol sa mga pangyayari noong 1997. Sinabi ko na hindi siya lalayas, hindi ganoong klase ng anak si Rowena. Paulit-ulit akong pumunta sa presinto pero binaliwala niyo ako. Pumunta po ba kayo mismo sa bukid? Oh, sinugod ko ang biyenan niya pero paulit-ulit niyang sinabi na umalis na si Rowena. Biglang hinawakan ni Aling Elena ang braso ni Garcia, yung panuklay. Noong una akong pumunta doon, nakita ko sa lupa sa harap ng bodega ang panuklay ni Rowena. Hugis paru-paro. Regalo ko yun sa kanya noong ikinasal siya. Inilabas ni Garcia ang isang litrato ng ebidensya. Ito po ba? Napasigaw si Aling Elena. Diyos ko, iyan nga, iyan ang sa anak ko. Rowena, anak, niyakap niya ang litrato. 5 taon ka pa lang nasa malamig na lugar na yon habang kami kumakain at natutulog. Ni hindi ka man lang namin naalayan ng kanin tuwing undas. Wala nang masabi si Garcia. Kinabukasan, kinausap nila ang mga residente sa barangay. Ayon sa isang matanda, nakita niya si Rowena sa sakayan ng bus 1 linggo bago ito nawala. May dalang malaking baluta ng damit. Pero ayon naman sa may-ari ng isang sari-sari store, imposibleng lumayas yan. Gabi bago siya nawala, bumili pa siya sa akin ng 5 pakete ng pansit canton at 1 tray ng itlog. Sino bang lalayas na bibili pa ng pagkain para bukas? Pagkatapos ay may ibinulong ang tindera. Alam niyo, detective, may chismis dito noon. Si Rowena at ang kapitan ng barangay, si Joey Mercado, madalas daw magkita sa may pilapil kung gabi. Bumalik sa presinto, sinuri ni De Leon ang mga record noong 1997. Sir, tignan niyo to. Ano yan? May loan application si Rowena Santos Cruz, 500,000 pesos gamit ang bukid bilang collateral. Pero kinansela ito 2 araw bago siya nawala. Sa parehong araw, may resibo ng pagbili si Pedro Cruz ng 20 sako ng semento. Nang kansilahin ang loan, bumili siya ng semento, bulong ni Garcia. Pinuntahan nila ang dating loan officer. Naaalala ko yan, sabi ng officer. Nagalit si Mang Pedro, sumugod dito, sinisigaw, sinong may karapatang isangla ang lupa ko? Sinisira ng manugang kong, yan ang buhay namin. Habang si Rowena nakatayo lang sa isang sulok, namumutla sa takot. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtutugma na, sabi ni Garcia. Leo, ipatawag mo si Kapitan Joey Mercado. Nobyembre 1, sa isang maliit na kwarto sa Barangay Hall, kaharap ni na Garcia at De Leon, si Kapitan Mercado. Anong relasyon niyo kay Rowena Santos Cruz? Diretsyong tanong ni Garcia. Residente lang po ng barangay. Trabaho ko bilang kapitan na tulungan sila. Para sa isang residente lang, masyado yata kayong madalas magkita sa gabi, sabi ni De Leon. Namula ang mukha ng kapitan. Chismis lang yan. Humingi siya ng tulong sa akin. Gusto niyang ibenta ang bukid para makatakas. Bakit? Dahil sa biyenan niya. Binubugbog siya, minamaltrato. Sabi niya sa akin, Kap, ayoko nang mabuhay ng ganito. Itinuro ni De Leon ang isang record. Noong Setyembre 17, 1997, nakita kayong magkasama malapit sa isang law office sa Cabanatuan. Bakit? Napabuntong hininga ang kapitan. Gusto niyang makipaghiwalay. Tinulungan ko siyang humanap ng abogado. Yun lang yon. Pinuntahan ni na Garcia ang abogado. Oo, humingi siya ng payo sa akin, sabi ng abogado. Pero nag-aalangan siya. Gusto niya munang kausapin ang asawa niya. Takot na takot siya sa biyenan niya. Sabi niya, baka kung anong gawin sa akin ni tatay kapag nalaman niya. Sinabihan ko siyang umuwi muna sa kanila bago simulan ang kaso, pero hindi na siya bumalik. Habang pabalik sa San Jose, sinabi ni De Leon, Sir, hindi pa rin ako kumbinsido kay Kapitan Mercado. Alam niya ang lahat ng to, pero nanahimik siya ng 5 taon.
May punto ka. I-check mo ang alibi niya, utos ni Garcia. Nobyembre 5, nahanap ni De Leon ang ebidensya. Sir, may alibi si Kapitan. Gabi ng Oktubre 3, 1997, mayroon silang barangay meeting. Naroon siya, may pirma at litrato pa. Kung ganoon, hindi siya ang gumawa. Pero tama ka, Leo. Imposibleng ang isang 73 taong gulang na matanda ay mag-isang makakagawa nito. Magbuhat ng katawan, maghukay at magsemento. May kasabwat, sabi ni De Leon. Sino? Ang anak. Si Tonyo. Ang sabi niya, nasa Maynila siya. Na-verify ba yun noon? Hinalughog ni Garcia ang lumang file. Nakasaad lang na nasa construction site siya. Walang nag-verify, kaso ng paglalayas lang kasi. Tumayo si De Leon. Sir, ako na ang bahala. Aalamin ko kung nasaan talaga si Tonyo Cruz noong Oktubre 3, 1997. Sige, sabi ni Garcia. Kung mapatunayan nating nasa Nueva Ecija siya ng gabing iyon, ang kasong ito ay hindi lang simpleng bulong ng isang ulyanin. Isa itong karumal-dumal na krimen na binalak ng isang pamilya. Nobyembre 1, pagdating ni Garcia sa opisina, may isang puting sobre sa kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala, nakasulat lang, para sa detective na may hawak ng kaso ni Rowena Santos Cruz. Sa loob, isang papel na may makinang sulat. Sinubukan ni Rowena na ibenta ang bukid. Iyon ang naging dahilan. Nang gabing iyon, nasa Nueva Ecija si Antonio Tonyo Cruz. Leo, tingnan mo to. Pinakita ni Garcia ang sulat. Nasa Nueva Ecija siya, pero may record na pumasok siya sa trabaho sa Maynila. I-check ang fingerprint sa sulat. At Leo, posibleng peke ang attendance record. Baka nag-time in lang tapos umalis. Dagli silang nagpunta sa Maynila. Sarado na ang construction company pero nahanap nila ang mga lumang employment records. Nakita nila ang attendance sheet. May pirma si Tonyo noong Oktubre 3, 1997. Nahanap din nila ang isa sa mga dati niyang katrabaho. Si Tonyo? Oo, naaalala ko yan, sabi ng lalaki. Pumasok siya nung umaga, pero pagdating ng tanghali, bigla siyang umalis. May emergency daw sa probinsya, nagkasakit daw ang tatay niya. Pagbalik niya, mga 3 araw ang lumipas, para siyang multo, payat, laging tulala, at ang pula ng mga mata. Bumalik sa San Jose, agad na sinuri ni De Leon ang credit card records ni Tonyo. Pagkalipas ng ilang oras, isang fax ang dumating. Sir, eto na, Oktubre 3, 1997, 8:07 p.m. Isang gasolinahan sa NLEX Balintawak. Nagpagasolina si Tonyo Cruz gamit ang credit card niya. Balintawak, papunta yan dito sa Nueva Ecija. Sabi ni Garcia, nanlilisik ang mga mata. Kung 9 p.m. siya dumaan doon, nakarating siya sa kanila bago mag 11 p.m. Eksakto sa oras ng krimen. 5 taon siyang nagsinungaling. Kasabwat siya, sir, sabi ni De Leon. Hindi man siya ang pumatay, tiyak na tumulong siyang magtago ng bangkay. Ihanda mo ang sasakyan, Leo. Pupunta tayo sa Maynila. Arestuhin natin si Antonio Cruz. Nobyembre 18, sa interrogation room ng San Jose Police Station. Si Tonyo Cruz, 37 taong gulang, ay mukha ng 70. Ipinakita ni Garcia sa laptop ang isang video. Sa screen, nakahiga si Lolo Pedro sa kanyang kama sa nursing home. Si Tonyo. Walang alam si Tonyo. Ako ang gumawa. Namutla si Tonyo at nagsimulang manginig. Inilapag ni Garcia ang isang dokumento. Ito ang diary ni Rowena. Nakuha namin kasama ng mga buto niya. Binasa ni Tonyo ang entry para sa Oktubre 2. Tumawag si Tonyo. Natanggap na daw niya ang sulat ko. Uuwi daw siya bukas. Sinabi mo na tumawag ang tatay mo kaya ka umuwi, sabi ni Garcia. Pero ang totoo, natanggap mo ang sulat ng asawa mo na nakikipaghiwalay na siya. Ikaw ang tumawag at nagsabing uuwi ka para pigilan siya. Biglang humagulgol si Tonyo. Opo, natanggap ko ang sulat. Anong oras ka dumating? Mga
mga 10:00 ng gabi. Anong nakita mo? Nanginginig ang boses ni Tonyo habang inaalala ang gabing iyon. Nakatayo si tatay sa labas ng bodega. May hawak siyang pala, puno ng dugo. Ang damit niya may dugo rin. Sabi niya, nilabanan ako ni Rowena. Ibebenta daw niya ang lupang ito. Nagdilim ang paningin ko. Pagpasok ko sa bodega, nakahandusay na si Rowena. Duguan. Hindi ka tumawag ng pulis? Tanong ni De Leon. Nanghina ang mga tuhod ko. Lumuhod si tatay sa harap ko. Umiiyak. Tonyo, anak, tulungan mo ako. Ayokong mamatay sa kulungan. Itong bukid na to, mawawala lahat. Buong buhay ko, hindi ko siya sinuway. Ginawa ko ang sinabi niya. Kaming dalawa ang nagbuhat sa kanya papunta sa imbakan. Ako ang naghalo ng semento at nagtakip sa sahig. Nanginginig ang kamay ni tatay, kaya hindi niya kaya. Bago mag-umaga, bumalik si Tonyo sa Maynila na parang walang nangyari. 5 taon kang hindi bumisita sa bukid? Umiling si Tonyo. Hindi ko po kaya. Gabi-gabi, binabangungot ako. Si Rowena umiiyak. Si tatay, may hawak na duguan na pala. 5 taon akong hindi nakatulog ng mahimbing. Tugma ang lahat sa resulta ng autopsy. May malaking basag sa bungo, sanhi ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Ang paghuhukom. Pebrero 14, 2003 sa Regional Trial Court ng Cabanatuan. Hinatulang guilty si Antonio Tonyo Cruz sa salang obstruction of justice at accessory to the crime. Dahil hindi siya direktang sangkot sa pagpatay at dahil sa malalim na pagsunod sa ama, binigyan siya ng sentensyang 2 taon na pagkakakulong na sinuspinde sa loob ng 3 taon. Isang probasyon. Pagkatapos ng hatol, lumuhod si Tonyo sa harap ni Aling Elena. Inay, patawarin niyo po ako. Wala po akong karapatang humingi ng tawad. Hindi makapagsalita si Aling Elena. Tinalikuran niya lang ito. Sa labas ng korte, tinanong siya ng isang reporter. Ang gusto ko lang itanong sa kanya, sabi ni Aling Elena, umiiyak. Habang 5 taon na nasa ilalim ng lupa ang anak ko, paano niya nasikmurang kumain araw-araw? Si Pedro Cruz ay hindi kinasuhan dahil sa kanyang matinding demensya. Itinuring siyang di karapat-dapat sumailalim sa paglilitis. Mananatili siya sa bahay kalinga hanggang sa kanyang huling hininga. At dahil hindi ito parusa, ang gobyerno ay hindi sasagot sa kanyang mga gastusin. Lahat ay babalikatin ni Tonyo. Sa kakarampot niyang kinikita bilang construction worker, kailangan niyang pagtrabahuhan ang pangangalaga sa ama na sumira sa kanyang buhay. Marso 7, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto, si Kapitan Joey Mercado. Detective, ako po ang nagpadala ng sulat. Bakit po hindi kayo lumapit agad? Tanong ni Garcia. Takot po ako. Halimaw si Mang Pedro. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob noong nalaman kong nasa nursing home na siya at wala ng kapangyarihan. Inilabas niya ang isang lumang litrato ng isang typewriter. Ginamit ko pa po ang luma naming typewriter para hindi makilala ang sulat kamay ko. Isang maaraw na hapon ng Abril, sa isang sementeryo sa Cabanatuan, dahan-dahang inilagak ni Aling Elena ang isang maliit na urna sa isang bagong hukay na puntod. Niyakap niya ito. Rowena, anak, nakauwi ka na. Sa wakas, nandito ka na sa tabi ni nanay. Sa di kalayuan, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse si Detective Garcia, tahimik na nanonood. Yumuko siya bilang huling pagbibigay galang bago umalis. Sa bahay kalinga ni San Lorenzo, nakaupo si Lolo Pedro sa tabi ng bintana, blanko ang tingin. Lumapit si Angela na may dalang merienda, lumingon ang matanda at tinitigan siya. Sa isang iglap, tila bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Patawad, bulong niya. Po? Tanong ni Angela. Patawad. Ako. At muli, nawala ang kislap. Bumalik ang kanyang tingin sa kawalan. Walang nakakaalam kung ang paghingi niya ng tawad ay para sa kanyang manugang o isa na namang walang kahulugang salita mula sa isang sirang isipan. Tag-init ng 2003,
Ang dating bukid ng mga Cruz ay naibenta na. Giniba ang lumang bahay at bodega. Wala nang natira kundi isang bakanting lupa kung saan ang mga tuyong dahon na lang ang sumasayaw sa ihip ng hangin. Tanging ang tunog ng hangin ang nagkukuwento sa bigat ng isang trahedyang matagal na ibinaon sa limot at sa wakas ay nabigyan ng katarungan.